Magandang araw po sa inyong lahat. Narito na po ang pinakalitis nating update sa magiging lagay ng panahon ngayong araw ng Friday, ika-29 ng Mayo, taong 2026. Base nga po sa ating pinakalitis satellite image, ang bagyong ating minomonitor sa labas ng ating Philippine Area of Responsibility na may international name na Jangmi ay pumasok na ito ng ating Philippine Area of Responsibility. At dahil pumasok na ito ng ating Philippine Area of Responsibility, ay binigyan na po natin ito sa local name na Bagyong Doming, ang pang-apat na bagyo na nabuo sa loob ng ating Philippine Area of Responsibility, na kung saan nga po nagdadala ito ng maulap na papawari na sinasamahan ng mga kalat-kalat mga pag-ulan, especially mga localized thunderstorm. At huling na matanhuyan sa layong 1,370 km east of southeastern Luzon, na kung saan taglayan nito ang lakas na hangin na umabot sa 75 km per hour at may pagbugso naman na umabot sa 90 km per hour. Samantalang kumikilos northward sa bilis na 20 km per hour. Base nga po sa ating pinaka-latest track sa bagyong ating minomonitor na binigyan po natin sa local name na Bagyong Doming, inaasahan po natin na pagsapit ng ngayong umaga ay mas lalapit na nga po ito ng ating bansa. So, mas inaasahan po natin na mas lalapit na ito dito sa may silang bahagi ng Central Luzon, na kung saan inaasahan natin sa layong 1,130 km east of Central Luzon, na kung saan inaasahan po natin na mag-i-intensify pa ito into severe tropical storm category na may lakas na hangin na umabot sa 100 km per hour, na kung saan pagsapit po yan mamayang hapon. At pagsapit naman bukas ng umaga 8 AM, inaasahan po natin na mas lalapit pa ito sa may Central Luzon, na kung saan inaasahan po natin sa layong 960 km east of Central Luzon, na kung saan inaasahan pa natin na mag-i-intensify pa ito into typhoon category na may lakas na hangin na umabot po sa 120 km per hour, na kung saan inaasahan natin na bahagya itong hina ang kanyang pagkilos, na kung saan may inaasahan tayo na 15 km per hour na kanyang pagkilos. At pagsapit naman ng bukas ng hapon, inaasahan natin na mas lalapit pa ito sa may Central Luzon, na kung saan mag-i-intensify pa base sa ating pinaka-latest track, na kung saan posible nga itong umabot sa lakas na hangin na umabot sa 140 km per hour na may kategory na typhoon category ang ating inaasahan, na kung saan mas inaasahan natin na bibilis pa ang kanyang pagkilos o yung movement nitong bagyong ating minomonitor sa loob ng ating Philippine Area of Responsibility. At pagsapit naman ng May 31, inaasahan natin na mas lalapit na ito dito sa may east of Basco, Batanes, na kung saan sa layong 695 km, na kung saan posible pa itong lumakas, na kung saan hihilayin nga po nito ang hangin habagat. Nakapansin-pansin nga po dito sa may kanlurang bahagi ng ating bansa ang hangin na nagmumula dito sa may kanluran, especially dito sa may Palawan, na kung saan apektado po nito ang ating mga kababayan dito sa may kanlurang bahagi ng ating bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, na siyang maaapektuhan ng hangin habagat na hihilahin po nitong bagyong ating minomonitor sa may silangang bahagi ng Luzon, na kung saan posible pa nga itong mas lumakas pa nga po pagsapit ng hapon, May 31, na kung saan sa layong 640 km east-northeast of Basco, Batanes, na kung saan taglay na nito ang lakas na hangin na umabot sa 155 km per hour. Base po yan sa ating outlook at pagtataya, dahil sa ating namamataan habang ito ay papalapit ng ating bansa, mas lumalakas pa nga po itong bagyong ating minomonitor na binigyan po natin na sa local name na Bagyong Doming, ang pang-apat na bagyo na nabuo sa loob ng ating Philippine Area of Responsibility sa taong 2026. At pagsapit naman po yan ng June 1 sa pinakaunang araw ng June, inaasahan po natin na nasa labas na ito ng ating Philippine Area of Responsibility, na kung saan sa layong 785 km northeast of Itbayat, Batanes. Nasa labas na po ito ng ating Philippine Area of Responsibility at bagyang hina, na kung saan inaasahan po natin na bagyang hina sa lakas na lang po na hangin na umaabot sa 150 km per hour. Ngunit may inaasahan po natin nasa typhoon category pa rin po ito
At pagsapit naman ng June 2, nasa natin mas lalayo na ito ng ating Philippine Area of Responsibility kung saan sa layong 1,370 km northeast of extreme northern Luzon. Nasa labas po ng ating Philippine Area of Responsibility kung saan bagyang pa rin pong hihina na umabot na lamang po sa 130 km ang kanyang lakas na hangin. Na kung saan nga po, base nga po sa ating pinaka-satellite image, ang bagyong Doming na ating minomonitor ay bahagya nga lang po itong lalapit ng ating bansa. Ngunit kahit hindi po ito direktang maglandfall sa ating kalupaan, inaasahan po natin na makakaranas pa rin tayo ng mga pag-ulan, lalong-lalo na dito sa may silang bahagi ng Luzon, at papalakasin nga rin po nito ang hanging habagat na nagmumula sa may kanlurang bahagi ng ating bansa na magdudulot ng mga pag-ulan, localized thunderstorm at sinasamahan ng biglaang mga malalakas na hangin. Dahil po yan sa paglakas ng hanging habagat na mas apektado nga po yan ang ating mga kababayan dito sa may Palawan, Oriental Mindoro, Occidental Mindoro, Antique, Iloilo, Guimaras, Aklan, Capiz, Negros Occidental, Negros Oriental, Zamboanga del Norte, Zamboanga del Sur, Maguindanao, Lanao del Sur, Lanao del Norte, Sultan Kudarat, South Cotabato, Tawi-Tawi, Sulu, Basilan. Ang mga yan ay apektado po yan ng hanging habagat na ating inasahan dahil sa paghilom nitong bagyong ating minomonitor sa may silang bahagi ng Luzon, including Ilocos Norte, Ilocos Sur, Pangasinan, Zambales, Bataan, Batangas, Cavite, Metro Manila ay apektado po yan ng hanging habagat na hangin na nagmumula sa may kanlurang bahagi ng ating bansa na siyang magdudulot ng maulap na papuri na sinasamahan ng mga kalat-kalat na mga pag-ulan, kung minsan katamtaman hanggang sa mga malalakas na mga pag-ulan na posible nga po ng mga pagba sa mga mababang lugar, especially dito sa may Metro Manila. Na kung saan nga po mayroon na po tayong naitala na mga pagba lalong-lalo na dito sa may Quezon City, sa area ng Muñoz, including Balintawak, ay nakaranas na po ng mga pagbaha dahil po yan sa mga pag-ulan na dulot ng hanging habagat. Na kung saan pinaghahanda po natin ng ating mga kababayan dahil sa epekto nitong bagyong ating minomonitor at ng hanging habagat. Na kung saan nga rin po, base nga po sa ating latest satellite image, meron na rin po tayong namamataan pang panibagong sama ng panahon dito sa may kanlurang bahagi ng Palawan. Na kung saan meron po tayong low pressure area na namamataan dito sa may kanluran na posibleng lumapit dito sa ating Philippine Area of Responsibility. Dahil po yan sa paglakas nitong hanging habagat na hinihilan nitong bagyong Doming na siya namang nagpapalakas ng sirkulasyon na pagbuo ng isang masamang panahon o pagdevelop ng isang low pressure area. Na kung saan makikita nga po natin sa pinaka-track natin dito sa bagyong Doming na siya naman paglapit nitong low pressure area nating minomonitor sa may kanlurang bahagi ng Palawan na siyang inaasa natin na mas lalapit ito ng ating Philippine Area of Responsibility at posible pang pumasok ng ating Philippine Area of Responsibility. Kaya naman lubos po natin pinaganda ang ating mga kababayan sa ganitong senaryo na kung saan inulat na po natin ito noong mga nakarang araw pa na posible nga po magkakaroon ng low pressure area sa may kanlurang bahagi ng ating bansa. Na kung saan dahil po yan sa paglakas nitong hanging habagat ating monitor na siyang apektado nito ang kanlurang bahagi ng ating bansa na kahit nga po hindi ito tuluyang maging ganap na bagyo, kung lalapit ito ng ating bansa ay inasa natin na magdudulot ito ng mga pag-ulan na siya naman nagbabanta ang mga pagbaha at posibleng pagguho ng lupa sa mga bundok na lugar na siya naman pinaganda ang ating mga kababayan. Na kung saan mas apektado po nito ang ating mga kababayan dito sa may kanlurang bahagi ng Luzon, especially dito sa may area ng Pangasinan, Zambales, Tarlac, Pampanga, Bulacan, Bataan, Cavite, Metro Manila, Batangas, Occidental Mindoro, Oriental Mindoro, kabilang ang Palawan, ay siyang apektado nitong panibagong sama ng panahon na namumuo. Kahit ito ay maging low pressure area pa lamang na kung ito ay lalapit ng ating bansa or pumasok dito sa ating Philippine Area of Responsibility, magdadala ito ng maulap na papurin na kung minsan katamtaman hanggang sa mga malakas ng mga pag-ulan na posible nga po ang mga pagbaha sa mga babawang lugar at pagguho ng lupa. Na siya naman ating namamataan dito sa may pinaka-latest satellite image natin or outlook sa magiging track sa posible pang tahakin ng low pressure area at ng bagyong ating minomonitor sa may silang bahagi ng ating bansa.
Kaya naman para maging updated po kayo sa mga panibago naming ulat panahon, kung sakaling bago pa lamang kayo dito sa aming YouTube channel, huwag kaligtang mag-subscribe at para ma-notify po kayo sa mga panibago nating ulat panahon namin ilalabas upang sa gayon makapaghanda po tayo sa magiging lagay ng panahon at posibleng taki ng mga masamang panahon. Na kung saan, hindi lamang po natin pinaghahanda dito sa bagyong Duming ang ating mga kababayan, pinaghahanda rin po natin ng ating mga kababayan, lalong-lalo na sa paglakas nitong hanging habagat na siyang apektado naman ang ating mga kababayan dito sa may kanlurang bahagi ng ating bansa. At para naman sa magiging lagay ng panahon dito sa Luzon ngayong araw, ay inaasahan po natin makakaranas pa rin ng improving weather ng ating mga kababayan na kung saan mailiwalas na panahon na ating inaasahan ngayong umaga hanggang mamayang tanghali. Ngunit pagsapit ng hapon at gabi, inaasahan po natin posible na rin makaranas tayo ng maulap na papuri na sinasamahan ng mga katamtaman hanggang sa mga malakas na mga pag-ulan, lalong-lalo na dito sa may Metro Manila. Isang inaasahan natin na nagdudulot na ng mga pag-ulan ang hanging habagat na nagdudulot nga po yan ng mga localized thunderstorm na pinapalakas nga po nitong bagyong ating minomonitor sa may silangang bahagi ng ating bansa. At para naman sa magiging agwat ng temperatura dito sa may Tuguegarao, inaasahan po natin mataas pa rin ang temperatura na ating inaasahan na umaabot po yan sa 27 hanggang 39 degrees Celsius. Isang lubhang mapanganib pa rin sa ating mga kababayan, lalong-lalo na yung mga magtatrabaho sa ilalim ng tirik na araw, especially doon sa mga construction worker. Kasi pinag-iba yung pag-iingat po dahil sa matindi pa rin ang sikat ng araw nating inasahan at temperatura. Kaya naman ugaliin pa rin pong uminom ng maraming tubig upang maging hydrated po ang ating pangangatawan at makaiwas po tayo sa epekto nitong mainit na temperatura. At maiwasan po natin ang panganib na dulot nitong mainit na temperatura siyang kasalukuyan natin nararanasan. Samantala dito naman sa may Legazpi, 26 hanggang 34 degrees Celsius, Lawag 27 hanggang 34 degrees Celsius, Baguio 19 hanggang 26 degrees Celsius, Metro Manila 27 hanggang 35 degrees Celsius ang ating inasang agwat ng temperatura. Tagaytay 24 hanggang 32 degrees Celsius ang ating inasang agwat ng temperatura. At para naman sa magiging lagay ng panahon dito sa may Palawan, Visayas, and Mindanao, dito sa Palawan mataas ang tsansa ng mga pag-ulan na dulot nga po nitong low pressure area at ng hanging habagat na pinapalakas nga po ng bagyong Duming na ating minumonitor sa may silangang bahagi ng Luzon. Nagkapansin-pansin nga po sa pinaka-satellite image natin na siyang inihila nga po ang hangin na nagmumula sa kanlurang bahagi ng ating bansa. Na siya naman nagdudulot ng maulap na paporin na sinasamahan ng mga kalat ng mga pag-ulan na kung saan posible nga po ang mga localized flooding o yung mga biglaang pagbaha sa mga babang lugar at posible nga rin pong pagguho ng lupa. Na kung saan lubos po natin pinaghanda ang ating mga kababayan dito sa may area ng Palawan. Na kung saan may inaasahan po tayong agwat ng temperatura dito sa may Puerto Princesa na umabot sa 26 hanggang 32 degrees Celsius, Calayan Islands 27 hanggang 32 degrees Celsius. At para naman sa maging lagay ng panahon dito sa may Visayas, sa kasalukuyan nga po mataas pa rin ang tsansa ng mga pag-ulan dito sa may kanlurang bahagi ng Visayas dahil po yan sa hanging habagat na hinila nitong bagyong ating minomonitor. Na kahit nga po hindi ito maglandfall ang bagyong ating minomonitor, inaasahan pa rin po natin makaranas pa rin po tayo ng mga pag-ulan na dulot nga po nitong hanging habagat dahil sa paghila nga po ng bagyo. Na kung saan mataas ang tsansa ng mga pag-ulan dito sa may Aklan, Capiz, Antique, Iloilo, Guimaras, Negros Occidental, Negros Oriental, Cebu, Siquijor, nadulot nga po yan ng hanging habagat. Kung saan nagdudulot nga rin po ito ng maulap na papuri na sinasamahan ng mga kalatkat ng mga pag-ulan at mga localized thunderstorm. At sa mga labing bahagi ng Visayas, dito sa area ng Northern Samar, Eastern Samar, Samar, Biliran, Leyte, Bohol, ay inasa natin makakaranas ng improving weather ngayong umaga hanggang mamayang tanghali. Ngunit pagsapit ng hapon at gabi, posible pa rin ang mga localized thunderstorm na dulot nga po nitong hanging habagat. Na kung saan meron po tayong inasang agwat ng temperatura dito sa may Tacloban na umabot sa 26 hanggang 33 degrees Celsius, Iloilo 26 hanggang 31 degrees Celsius, Cebu 27 hanggang 32 degrees Celsius ang ating inasang agwat ng temperatura. Samantala, para naman sa magiging lagay ng panahon dito sa may Mindanao, sa kasalukuyan nga po mataas pa rin ang mga tsansa ng mga pag-ulan dito sa may area ng Tawi-Tawi, Sulu, Basilan, Zamboanga del Norte, Zamboanga del Sur, Misamis Occidental, Lanao del Norte, Lanao del Sur, Maguindanao, Sultan Kudarat, South Cotabato. Nadulot nga po yan ng hanging habagat na hinihila ng
bagyong ating minomonitor na makikita nga po natin sa pinaka-satellite image natin na nagdadala ito ng mga ulap na paborin na sinasamahan ng mga kalat-kalat ng mga pag-ulan, na kung saan posible nga rin po ang mga pagbaha sa mga nasabing area dahil po yan sa patuloy na mga pag-ulan na ating nararanasan, na kung saan malambot na nga po ang lupa, posible pa nga rin po na magdurot ng mga pagguho ng lupa. At sa mga labing bahagi pa ng Mindanao, inaasahan po natin na posible nang makaranas ng maaliwalas na panahon dito sa may area ng Misamis Oriental, Bukidnon, Agusan del Norte, Dinagat Island, Surigao del Norte, Surigao del Sur, Agusan del Sur, Davao, Davao del Sur, Davao Occidental, Compostela Valley, Davao Oriental. Ay inasahan po natin makakaranas ng improving weather ngayong umaga hanggang mamayang tanghali. Na kung saan, pinag-alerto lang po tayo sa mga biglaang maulap na papurin at mga localized thunderstorm pagsapit ng hapon at gabi. Na kung saan may inasahan po tayong agwat ng temperatura dito sa may Cagayan de Oro na maabot sa 26 hanggang 32 degrees Celsius, Davao 25 hanggang 34 degrees Celsius, Zamboanga Peninsula 26 hanggang 31 degrees Celsius ang ating inasang agwat ang temperatura. At para naman sa magilagay ng ating karagatan, sa kasalukuyan nga po wala po tayong nakataas na gale warning sa kahit anong baybayin ng ating seaboard. Ngunit iba yung pag-iingat na lang po dito sa may silangang bahagi ng ating bansa dahil po yan sa bagyong ating minomonitor na pumasok na nga po ng ating Philippine Area of Responsibility, na kung saan kapansin-pansin nga po dahil nga po sa pagpasok nitong bagyong ating minomonitor sa may silangang bahagi ng ating bansa na siya naman nagpapataas ng alon dito sa may seaboard ng silangang bahagi ng Visayas, Mindanao at Luzon. Malayo po yan sa Pangpang, na kung saan kung ito ay umaabot po yan sa taas ng mga pag-alon na umaabot sa 10 metro ang taas ng mga pag-alon dito sa may silangang bahagi ng ating bansa sa may seaboard po. So malaya po yan sa Pangpang. Dito po sa baybay ng ating karagatan ay inasahan po natin slight to moderate ang ating mga pag-alon nating inasahan, na kung saan may taas lang po na umaabot sa 1.6 hanggang 2.5 taas na mga pag-alon na ating inasahan, na kung saan pinag-iingat pa rin po natin ng ating mga kababayan, lalong-lalo na yung mga maliit na sasakyang pandagat. At yan nga po ang pinakalitis nating update sa magilagay ng panahon yung araw ng Friday, ika-29 ng Mayo taong 2026. Ingat po tayong lahat at manatiling maging alerto at updated. Para maging updated po kayo sa mga panibago naming ulat panahon na aming lalabas o kung dito sa masamang panahon, huwag kaligtang mag-share, subscribe, and likes. Maraming salamat sa inyong panonood and God bless us all. Ingat po tayong lahat at sana ligtas po tayo sa pagdaan nitong bagyong ating minomonitor na bagyong Doming.